Mga kwento ni Felmo. Bago natin simulan ng kwento mga kagiliw, iimbitahan ko kayo na i-follow yung Facebook page natin na Proyekto Helmo. Ilalagay ko po yung link sa comment section, ipipin-post ko po yun. Magpo-post na rin tayo ng mga kwento doon. Bali nakapag-post na ako at marami-rami na rin at nasa 2,900 nating followers natin. Ayun, sa mga mahilig mag-Facebook o tumambay sa Facebook dyan, pwede po kayong mag-follow doon para mapakinggan nyo rin yung iba mga kwento doon. Mapagpalang araw, Sir Seth. Sobrang laki po ng pasasalamat namin kung pagpapalain ulit kaming mapili ninyo ang mga kwentong ito. Ako po ang kaibigan na pinadalhan ni Andres sa kwentong bodyguard kong aswang. Dahil nga na-stranded kami dito sa asyenda dahil sa bagyo, ay napa-reunion kami nang wala sa plano kaya pinagkikwentuhan na lamang namin yung mga kababalaghan na naranasan namin. Bali ang kwento po na ito, Sir Seth, ay karanasan ni Fernan at ni Lindon. Pasensya na kayo sa unang mga parte ng kwento kung bakit Lindo ang nailagay ko doon. Lindon po yun mga kagiliw. Para mas madali ay ilalagay ko na lamang sa point of view nila na parang sila ba ang nagkikwento nito. Sana po ay mapapakinggan namin yung narration mo na magkakasama bago babalik yung iba sa amin ng Cebu. Mas masaya kasi pag gano'n. Unahin natin, Sir Seth, ang kwento ni Fernan tungkol sa isang kainan sa may Tacloban. Ako po si Fernan. 2018 ay nag-aaral na ako sa kolehiyo. Magkakaibang paaralan nga po pala kaming tatlo. Noong unang taon pa namin ay hinahatid sundo pa kami ni Andres pero iba-iba na kasi yung mga schedule namin kaya binilhan po kami ni Lindon ng motor ni Mrs. Dulce. At yung sasakyan ay si Andres ang gumagamit. Ako lang po yata yung normal sa aming tatlo. Opo, mga abnormal po ang tingin ko sa kanila. Barkada kasi ang isang manggagamot at isa naman ay aswang. Ako ang pinaka-normal na tao. May mga ibang tao naman kaming kaibigan pero yung iba ay pinili na hindi na sila mag-aaral kasi kontento na sila sa buhay asyenda. At kami lamang tatlo ang gustong mag-college nun. Sa totoo lang, pinilit lang kami ni Andres para may kasama siya. Hindi naman kami nagsisi sa desisyon namin. Mabalik tayo sa kwento. Taong 2018, engineering po ang kinuha ko. Pangarap ko kasi nasuklian ng mga Dulce at ako na mismo yung mag-aayos ng mga bahay namin sa loob ng asyenda. Isang partikular na araw noon, may bago kaming kaklase. Babae po ito. Doon sa amin ay minsan ka lamang makakakita ng isang babae sa engineering department. Minsan pa yung mga lalaki kong gumalaw pero itong babaeng ito, iba. Ibang-iba sa mga kaklase kong babae. Babaeng babae po talaga siya, Sir Seth. Nagme-makeup pa ito. Hindi may iwasan na makikipagkaibigan yung mga lalaki kong kaklase sa kanya. At hindi naman din accepted ang isa kong kaibigan na si Emil. Kumakain kami noon. At nasabi niya sa akin na iniimbita daw siya ni Nicole. Hindi niya totoong pangalan. Na pumunta sa handaan nila sa Tacloban. Opo, Tacloban. Napatigil ako sa pagkain at napatingin sa kanya. Napatanong ako kung taga-Tacloban ba si Nicole at tumango naman siya. Birthday daw kasi ni Nicole ngayong weekend at may konting salo-salo sa kanila at wala naman siyang ibang bisita. At kung maaari ay isama daw niya ako dahil nakikita ni Nicole na lagi kaming magkasama ni Emil pero tahimik daw ako. Napatanong naman ako kung ayos lamang ba sa mga magulang niya kasi puro lalaki ang pansin kong iniimbitahan niya. Siguro lamang ang sagot ni Emil sa akin at pumayag na lamang ako na samahan siya.
Hindi naman po sa sinisiraan ko ang lugar pero marami din na mga sabihin na lang nating kakaibang nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Iba talaga ang kutob ko nun, Sir Seth. Kaya nakwento ko kay Andres at Lyndon na pupunta nga ako sa Tacloban ngayong weekend kasama ang mga kaklase ko. Gusto nilang sumama kasi nga hindi pa kami nakakagala sa Tacloban. Kahit daw hindi na sila pupunta sa kainan at titingnan lang nila yung malaking barko na nasira sa bagyong Yolanda at hihintay na lamang nila ako para sabay-sabay kaming umuwi nun. Sabado nun, may klase pa si Andres. Ayaw naman ni Lyndon na bumiyahe ng nakamotor at hihintay na lamang daw niyang matapos si Andres. Susunod na lamang sila. Mas komportable daw kasing magsasakyan kaysa magmotor. Naunahan na kami ni Emil at iba ko pang mga kaklase. Kanya-kanya kaming sumakay sa mga motor namin at nakaangkas sa akin si Emil. Nag-convoy lamang kami at napapansin ko na nasa kabundukang bahagi na kami ng Tacloban noon. Ang layo naman pala pre. Sakit sa puwet. Reklamo ni Emil noon. Hindi ko siya pinansin at tumingin ako sa paligid. Dahil nga lagi ko naman kasama sila Andres at Lyndon, ay hindi ako sanay na magdala ng mga pangontra. Iniwan namin yung motor namin dahil maglalakad pa daw kami ng mga 10 minuto bago makarating sa bahay noon. Lumubog na ang araw at ngayon lang ako kinakabahan sa talambuhay ko. Iba po talaga ang pakiramdam ko sa lugar. Napansin naman ako ni Emil na parang hindi mapakali. At bago kami maglakad ay nag-text ako kay Lyndon sa location namin, kung saan namin iniwan yung mga motor namin. Habang naglalakad kami, pansin ko sa mga kaklase ko na hindi naman sila nag-aalala. Siguro ay dahil puro kami mga lalaki at nakapag-rides kami tapos nakapag-adventure na rin. Pagkaliko namin, napansin ko na bigla na lamang nawala ng signal. Para makasigurado ay hiniram ko yung phone ni Emil at ganun din ang nangyari noon. Balik na lang kaya tayo? Bulong ko kay Emil. Nandito na tayo. Ngayon ka pa atras tsaka nagugutom na ako eh. Sagot naman ni Emil sa akin na parang narinig pa ito ni Nicole dahil talagang tumalikod siya at napatingin sa amin. Ngumiti naman si Emil sa kanya at nag-excuse na lamang ako na sumama yung tiyan ko. Ngumiti naman si Nicole sa akin at sinabi niya na malapit na raw kami sa bahay nila. May palikuran naman daw sila at hahanapan daw niya ako ng gamot. Nagpasalamat na lamang ako, Sir Seth, at nakarating na nga kami sa bahay nila Nicole. Gawa lang sa kahoy ang bahay na yon. Naaalala ko yung mga bahay namin sa asyenda. Parang napaaga pa yata kami dahil wala pang handaan sa pesa. Kaya nagpatugtog na lamang ng gitara ang isa kong kaklase. Nagkakantahan sila habang abalang hinahanda yung mga pagkain. Lumapit naman si Nicole at itinuro yung direksyon kung saan ang palikuran nila. Nagtungo ako doon at sinubukan kong tawagan si Andres o si Lyndon pero kahit anong gawin ko, ay hindi talaga nagkakasignal ang cellphone ko. Nasa palikuran ako pero amoy na amoy ko ang mabangong ulam nila, Sir Seth. Napamura ako noon. Diba, dapat masasarapan ka kasi mabango eh. Pero alam mo yung pakiramdam na may mali. Siguro dahil palagi ko rin kasama sina Lyndon at si Andres noon kaya kung ano yung mga kutob nila, parang kinukutuban din ako. Yun nga lang noong mga panahon na yon, wala pa sila. Hindi ko sila kasama. Ni hindi ko alam kung anong klase ang pamilyang ito. Hindi kasi ako nakikinig sa mga payo dahil nga kampanteng-kampante ako. Pilit kong inaalala yung mga dapat kong gawin pero wala ni isang payo akong maisip noon. Hinahanap na pala ako ni Emil noong mga panahong ito. Napatanong naman siya kung bakit natagalan ako sa palikuran. Kung talaga bang masama ang pakiramdam ko.
Sumagot na lamang ako ng oo noon. Bumalik na kami sa kainan. Sa labas lang po ng bahay yung handaan at may malaking tarapal lamang kung sakaling uulan. Tiningnan ko ang mga kaklase ko na sarap sa kanilang pagkakain. May mga ibang bisita na rin akong nakikita noon. Napaisip ko kung sino ang mga totoong tao sa hindi. Kasi ni kumukulong lana ay wala akong dala. Tsaka hindi naman kasi talaga ako nagdadala nun, Sir Seth. Naalala mo yung sinabi ni Angela na laging kumukulo? Dahil po yun kay Andres kaya hindi na rin ako nagdadala nun. Masasayang lamang kumbaga. Pumunta kami sa mesa kung nasa ng mga ulam. May humba, kaldereta, adobo, minudo. Meron ding baka. Mapapaisip ka, dahil kung titingnan mo sa estado ng buhay ang pamilya nila Nicole, hindi naman po sila talagang masasabing mayaman. Kagaya namin nagawa pa sa kahoy ang bahay pero daig pa nila ang nagpa-catering. Judgmental oo, pero yun yung naiisip ko sa mga panahong yon. Dahil nga sa hindi ako sigurado kung anong ulam ang kukunin, napatingin ako sa cake na binili ni Emil. Kinapalan ko ang mukha ko at sinabi ko kay Nicole na kung pwede ay yung cake na lamang ang kakainin ko kung magsaslice na siya. Kasi nga masama pa rin ang tiyan ko. Nalata ako sa mukha ni Nicole ang pagdadalawang isip noon. Tumango siya at kumiti kasi wala na siyang magagawa dahil narinig din ng mga bisita niya yung sinabi ko. Kaya inabot niya sa akin ang kutsilyo at parang ako pa yung nagbe-birthday dahil ako po yung unang nag-slice noon. Nakita kong tiningnan ako ng masama ng mga magulang ni Nicole. Kasi wala naman talagang respeto yung ginawa ko. Tsaka hindi naman ako bata para kailangan pang intindihin, di ba? Bumalik na ako sa mesa kung saan yung mga kaklase ko. Napalunok-laway na lamang ako. Dahil napakabango at ang sarap tingnan ng mga ulam na kinukuha nila. Napaisip nga ako na kung kakain ako ay nandyan naman ang mga magulang ni Lyndon para gamutin ako kung sakali man. Pero pumasok sa isipan ko ang tatay ni Andres. Nanindig ang balahibo ko sa paraan kung paano niya kami paparusahan. Kung hindi kasi latigo ay baka ilagay ako sa sako at papausukan. Hindi kasi kasali sa napagkasunduan yung mga ganitong galaan kapalit sa pagpapaaral sa amin ni Mrs. Dulce. Kaya kinain ko na lamang yung cake na nasa harapan ko. Napapansin ko yung mga palihim na tingin sa akin ng mga magulang at siguro ay mga pinsan yun ni Nicole. May inilagay naman na alak ang tatay ni Nicole sa mesa namin. Bahali na po yun at ako po talaga ang unang binigyan ng tagay. Agad akong tumanggi at sinabi ko na nagmumotor ako. At sumagot naman siya na pwede naman kaming matulog sa kanila. Dahil ng weekend, dapat ay uuwi kami ng hasyenda nun at babalik naman ng Lunes ng umaga. Nagamit kong palusot yung pasok nila Andres at Lyndon para gumala ngayong Sabado. Kaya ang ginawa ko ay binigay ko kay Emil yung baso kasi aangkas lang naman siya. At kung sakasakali man na makapunta sila Andres at Lyndon, dito ay may sasakyan naman. Umiling ulit ako. Nagrason na lamang ako na hindi kasi ako nagpaalam kaya uuwi talaga ako noon. Hindi na niya ako pinilit uminom. At natuwa naman siya dahil uminom na yung mga ibang kaklase ko habang kumakain. Napatingin ako sa cellphone ko. 10:00 ng gabi. Nagmumura na ako sa isip ko kung bakit napakabilis ng oras dahil hapon pa kasi nung nakarating kami at kumakain lang habang may konting inuman. Paano naging 10:00 agad yung oras, di ba? At wala pa rin sila Andres at Lyndon. May bisita ka pa ba, Nicole? Waray po ang ginamit na lingwahe ng tatay ni Nicole dyan. Naiintindihan ko ito pero hindi ako marunong magsalita kasi may mga kaklase din ako mga waray. Umiling naman si Nicole at napatingin ako sa likuran. Nandun na sila Andres at Lyndon.
Nag-uusap ng kung ano-ano na parang wala lang. Na parang hindi sila dumaan doon sa damuhan at sa parte na kung liliko na ay biglang mawawala yung signal. Tumango naman ako noon at sinabi ko na mga sundo ko sila. Nagkatitigan naman sila Andres at ang tatay ni Nicole. Pati si Nicole ay napatitig din kay Andres. Napabulong naman ako na, Andres, patay ka kay Angela. Panunukso po yun. Mga 3 o 5 segundong titigan siguro yon. At ang unang tanong na pabulong ni Andres sa akin ay, kung ano yung kinain ko. Hindi niya pinansin yung panunukso ko kasi parang naging sore spot po yun sa kanya. Bago pa ako makasagot ay inimbita na nila yung mga kaibigan ko. At may mga upuan na rin sila nakabilang doon sa mga kaklase ko. Pinakilala ko sila sa mga kaklase ko at imbis na sila Andres at Lindo na kukuha ng mga pagkain nila, ay yung nanay pa talaga ni Nicole ang naglapag ng iba't ibang ulam sa mesa namin. Napaubo naman si Lindon sa tabi ko, habang ngumiti si Andres pabalik at nagpasalamat nun. Hindi sila kumain, Sir Seth. Busog pa daw sila dahil namasyal nga sila at dumaan sila doon sa malaking barko na naging tourist spot pa yata sa Tacloban yon. Sinabi din ni Andres na siya yung magdadrive at nagdala siya ng sasakyan kaya hindi siya makakainom. Minura naman ako ng pabulong ni Lindon. Hindi ko ba daw dala yung kwintas na bigay niya? Umiling ako at napuno ng mura yung tenga ko. Alam nila na matalik kong kaibigan si Emil kaya may mga pinalit at kinuhang ulam si Lindon sa harapan niya. Nagtaka naman si Emil at muntikan pa sila mag-away, Sir Seth, dahil nga nakainom na itong kaibigan ko. Sino ba naman ang taong nakainom na ang matutuwa na kinuha yung ulam mo habang kumakain ka, di ba? Ako na yung nag-sorry noon at hindi na rin nagpaliwanag si Lindon. Mas lalong sumama ang mga tingin ng mga magulang ni Nicole sa aming 3 pero itong 2 kong kaibigan, kalmado labang habang inuubos yung cake sa plato ko na parang magjowa. Paano kasi kahit yung tinidor ko ay nag-share kaming 3 noon. Nilakyan ko po talaga yung slicer set kasi nga ito lang yung kinakain ko. Mabuti na lamang at may tubig akong dala na para sa akin lang. Alas 12 na nang sinabi ni Andres na uuwi na kami at malayo pa yung uuwian namin. Hindi na kami pinilit ng mga magulang ni Nicole na doon na magpalipas ng gabi, kagaya ng ginawa ng tatay niya. Sa katunayan nga ay parang kating-kati na sila na itaboy kami. Tinulungan ko si Emil na tumayo. Lasing na ito at ayaw akong tulungan ni Andres at Lindon kasi kasalanan ko daw yon. Panindigan ko daw. Si Andres ang nauna sa aming maglakad. Kami ni Emil ang nasa gitna at si Lindon naman ang nasa likuran habang tinatahak namin ang daang pabalik doon sa sasakyan. Tahimik lamang kami. Pansin ko naman na sunod-sunod yung vibrate ng phone ko sa bulsa. May signal na. Nakarating na kami sa sasakyan at ang unang ginawa ni Andres at ni Lindon ay pinasandal si Emil sa sasakyan noon. Tinaas ni Lindon ang damit ni Emil at hinawakan ng tiyan nito. Isang tapik, pangalawang tapik, pangatlo. Sa ikatlong tapik, Sir Seth, ay doon na sumuka si Emil. Pasintabi po sa mga kumakain dahil napakabaho ng sinuka nito. Parang hindi hayop ang lumabas sa sikmura niya. Itim yung sinuka ni Emil na daig pa niyang kumain ng dinuguan at pusit. Pati ako ay nasuka na rin sa tindi ng baho nun. Kasi para po kasing imbornal at amoy dumi talaga. Ayon kay Lindon, magkahalong hilaw at nabubulok na daw yung mga handa nila ni Nicole. Tinanong pa niya ako kung hindi ko daw ba nakikita yung kuko sa may minudo. Hindi na ako nagtanong kung may halong ibang klaseng karne ba yung handa nila. Pero yung baka lamang umano na may halong gulay ang malinis na ulam nun.
Sinigurado namin na talagang masukan ni Emil lahat ng kinain niya. Nawala yung pagkalasing niya at nang hina siya sa pagsusuka. "May luya ka ba?" tanong ko kay Lindon. Minura niya ako. Bakit daw siya magdadala ng luya may mga kwintas naman kami para malaman kung ano ang kakainin sa hindi. At para din hindi kami nabubulag sa daan. Yun nga lang ay nakalimutan kong suotin nun. Langis lamang daw na ginagamit ni Andres ang daladala niya at langis na ginagamit niya para hindi siya mahalata na isa siyang manggagamot. Ayaw din kasi ni Andres na makalanghap ng amoy ng mga buntis at mga bata. Pati na rin mga matatanda kasi mas namimiss niya si Angela. Magkakapareho daw kasi ang amoy. Mabango. Mabuti na lamang at merong candy sa may sasakyan. At yun yung sinaksak namin sa bibig ni Emil para hindi mangamoy. Pinahiga namin si Emil sa likuran ng sasakyan. Si Lindon na ang nagdadrive at si Andres yung gumamit sa motor ko. Nasa likuran namin siya. Baka daw kasi masundan pa kami at mabuti na yung siyang nasa likuran. Pumipito naman kami sa lahat ng palikulikong daan. Nagmumura naman ako kasi parang nahihilo ako sa daan nun. Mas nararamdaman ko kasi yung pagliko ng sasakyan kesa sa motor yung gamit tsaka masarap-sarap ang hangin pag nangmumotor ka. Hindi kami sanay sa aircon at hindi din papayag si Andres na buksan namin yung bintana. Baka daw may kung ano-ano o sino-sino ang sasama sa amin sa daan pa uwi. 2:00 na ng madaling araw nang makarating kami sa bahay ng mga Dulce. Doon na din namin pinatulog si Emil para makapagpahinga ito. May pinainom muna si Lindon kay Emil noon. Tubig lamang yun na may mga papel na may halong dasal na nakasulat. Lunes nang nagkita-kita ulit kami ng mga kaklase ko. Nabalitaan na lamang namin na nag-drop na pala si Nicole at yung isa naming kaklase noon. Nagkwento sila na dun na pala sila natulog kina Nicole. At nung umaga at uuwi na sana sila, ay nagpaiwan yung isa nilang kaibigan at nagulat sila sa sinabi nito na magsasama na daw sila ni Nicole. At imbis na mag-aral ay magtatrabaho na lamang ito. Tinanong naman nila kung sigurado ba daw siya sa desisyon niya. Nagalit pa ito at pinagtatabuyan na sila at huwag na lamang daw makialam. Nabanggit naman ni Andres na yung mga ulam daw ay hindi naman yayang gawin yung mga bisita. Nasa modernong panahon na tayo at delikado kung gagawin pa nila yon sa lahat na kaklasing dumalo sa handaan ni Nicole. Mas nararamdaman niya na ginamitan nila ito ng pang-akit kaysa gawing aswang yung mga kumakain nun. Nagtawanan kaming tatlo nila Lindon at Andres nung makwento ko sa kanila yung nangyari sa kaklase namin. Paano ba naman? Napakalakas ng loob ni Nicole. At siya pa talaga ang nang aswang doon sa lalaki namin na kaklase. Nung lumalalim na ang gabi. Madako naman tayo sa karanasan ni Lindon. Mapagpalang araw, Sir Seth. Pagpasensyahan po ninyo at kami na naman po ito. Salamat na rin kung mapipili ninyo ang kwento namin. Ako po si Lindon. May lahi kaming manggagamot. Hindi ko alam kung nagagawa po ba ito ng lahat pero nakikita ko yung parang kondisyon ng mga tao o yung aura nila kumbaga. Nalalaman ko kung may masamang balak yung isang tao o kung totoo po ba yung pakikitungo sa akin. Pinagsabihan ako ng aking ama na wag makikialam sa mga ginagawa o gawain ng ibang tao hanggat hindi sila yung unang humihingi ng tulong sa amin. Hindi ko alam kung parang batas ba yun sa pamilya namin kasi hindi ko naman nakikita si nanay at si tatay na nanggagamot maliban sa mga Dulce. Pero nakwento din sa akin ng aking ama na hihina kami, Sir Seth, kung gagamot kami ng iba. Yung mga gabay kasi na tumutulong sa amin ay naninirahan din sa asyenda ng mga Dulce. Dahil nga sa inaalagaan at pinoprotektahan ng mga Dulce ang mga tahanan nila.
ay nangako din sila na tutulungan nila ang mga dulse sa panahon ng pangangailangan sa pamamagitan namin. Kaya kung manggagamot kami na walang dugo ng mga dulse, yung lakas namin ang magagamit namin at limitado lamang ang ibibigay ng mga gabay namin. Kaya gusto ko mang manggamot, ay pinili ko na lamang na umiwas at huwag pansinin yung mga nakikita ko. Unless, kung kinakailangan na talaga. Dahil nga kulinary ang kinuha kong kurso, ay natuwa naman ang aking nanay. Siya kasi yung nagtuturo sa akin ng mga langis na makakatulong o makapagpapagaling ng mga hindi pang karaniwang sakit. At gusto ko itong idaan sa pagkain. Kagaya na lamang ng kung may mga nababate. Hindi ko alam kung ang buyag ba ay nababate o nauusog sa Tagalog. Sa amin kasi, buyag yon o nabuyagan. Buti na lang hindi ako nagkamali ng pag-pronounce, mga kagiliw. Nagagawa din yan sa mga taong may itim na dila, Sir Seth. Pag sinabi po na may maitim na dila, ay mangyayari yung kabaliktaran ng mga sinasabi nila. Kagaya na lamang dun sa nangyari sa mga pananim ko sa bakuran nila Mrs. Dulce. Di ba nga kami yung kasalukuyang naninirahan sa bahay nila? May kapitbahay po kami na mayaman din naman yung bagong katulong nila ay nanghihingi ng malunggay sa amin. May malunggay naman po sa labas ng bahay, Sir Seth, pero patingin-tingin talaga siya sa malunggay na nasa loob ng garden namin. Tambo ka sa inyong kamunggay dong? Sambit ng babae na nasa labas na ang ibig sabihin ay mataba nga daw yung malunggay namin. Ngumiti naman ako at nagpasalamat. Nagpitas pa ako ng malunggay at ibinigay ko sa kanya. Napamura na lamang ako kinabukasan dahil yung pananim kong malunggay. Namatay ito at punong-puno ng uod. Napaisip ako na imbis pala puwera buyag yung sasabihin ko, ay nagpasalamat nga pala ako noon. Wala na, patay na yung malunggay ko. Pero hindi po malunggay yung title ng kwento ko, Sir Seth. Ang gusto ko lamang ay yung maipaliwanag na kahit pa mabuti o maganda yung pagkakasabi ng isang tao, ay meron talagang may mga maiitim na dila. Hindi rin nakaligtas yung kaibigan namin dito. Siya po yung sender ng mga kwento namin na kapitbahay lamang ng mga dulse. Kaibigan ni Angela. At syempre, kaibigan na rin namin kasi naging kalaro din namin siya ng mga bata pa kami. Lalo na kung bibisita kami sa bahay na ito. Kagaya ni Angela, maganda siya, maputi, mabait, at mayaman din. Huwag na nating purihin. Alam ko kasing babasahin niya ito at mas lalaki ang ulo niya. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Ann. Isang umaga, naglalaro kaming 4 ng badminton sa labas ng bahay. Umuwi kasi siya pag summer at hindi kagaya ni Angela na minsan lang talaga umuwi nun. Napadaan yung bagong katulong na na-mention ko kanina na tawagin na lamang nating Nay Alice. Naka-gymwear pa si Angela kasi nga mahilig naman siya mag-exercise. Yung treadmill at squats yung ginagawa niya at nasa balcony lamang nila, kaya nakikita namin siya. Dahil nga hindi pa naman masakit yung sikat ng araw ay maglalaro kami sa labas ng bahay ng mga dulce noon. Napatigil kami sa paglalaro nang may narinig kaming isang boses. Boses ni Nanay Alice yon. Dahil nga mas nakakatanda naman siya ay nagmano kaming lahat. Bago siya umalis, pinuri niya si Ann. Napakaganda naman umano ng katawan nito. Tsaka ang ganda ng pagkakakulot sa dulo ng buhok ni Ann. Uy, kulot. Noong mga bata pa kami ay boyish naman itong si Ann. Nagulat na lamang kami na nagdadamit babae na siya habang tumatanda o nagdadalaga. Kaya lagi naming tukso sa kanya ay, babae ka pala. Diba sabay tayong nagpatuli dati? Yan yung tukso namin sa kanya kung may magtatangkang manligaw at sa harap pa yun mismo ng manliligaw niya. Dahil nga sa naalala ko yung kawawa kong malunggay, ay ako na yung nagsabi na, puwera buyag Nay Alice. Ngumiti naman ito bago umalis.
Lagi ko siyang sinasabihan na magsabi ng buyag kung may pupuri sa kanya pero nga, hindi naman siya naniniwala sa mga sinasabi ko kasi may doktor sa pamilya nila. Lahat may scientific explanation kumbaga. Minsan talaga ay mahirap makipagdebate sa matalino kaya nga nag-culinary na lamang ako para hindi sumasakit yung ulo ko. Isang gabi, may disco dito sa barangay namin at nag-sponsor daw yung mga magulang ni Ann. Niyaya naman kami ni Ann kasi daw may free pass and table na siya sa loob at wala siyang ibang kasama kaya kami na lang. Kami pa talaga yung last choice mo ah. Pabiro naman pong sinabi ni Andres noon. Tumawa lamang si Ann noon at nagpalusot pa na syempre kasi mga special friends niya daw kami. Alam niya yung mga sekreto namin, Sir Seth. Pumayag kami, naglasing at nagsayawan kaming apat hanggang sa lasing at nakatulog na kami sa bahay nila Ann nung hinatid namin siya at sa sala na kaming lahat natulog noon. Nakasalubong namin si Nay Alice noon at pinuri niya talaga ulit si Ann. Hindi namin siya napansin kasi nakainom na kami. Kinaumagahan noon, mga mukhang may hangover pa kaming lahat. Kumain kami sa hardin nila at napansin ko na napadaan na naman si Nay Alice. Niyaya naman namin siya na mag-almusal at tumanggi naman ito. Napatanong siya kung ayos lang daw ba si Ann kasi hindi daw niya ito nakikitang nag-e-exercise sa balcony ng kwarto niya. Napaisip naman ako na pati pala siya ay pinagmamasdan si Ann noon. Kung hindi lamang siya babae ay napaisip na ako kung manyak ba siya o ano. Nasabi naman niya na natutuwa lamang daw siya kay Ann kasi mas gusto niya na mag-exercise kumpara doon sa alaga niya na gadgets lagi yung inaatupag. Isang araw, 2 araw at hindi na namin pinaabot ng 3 araw. Binisita na namin si Ann sa bahay nila kasi hindi talaga po normal na hindi siya lalabas ng bahay. Yung mukha nga niya na nasa bahay ng mga dulce lagi at kinukulit akong ipagluto siya. Labas-pasok na kami sa bahay nila. At aminado ako na ang laki ng tiwala ng mga magulang niya sa amin kasi magkakababata kami. Nakahiga lamang si Ann sa kama niya. Wala siyang sakit pero sumasama daw yung pakiramdam niya sa bandang ulo. Mabango yung kwarto niya. Ibang klase yung bango nun. Yung bulaklak na parang sa patay. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at wala naman umano. Nagising na lamang ito na masakit yung ulo niya. Sinarado ko yung bintana at binuksan ko lahat ng ilaw. Hindi ako kagaya ng aking mga magulang na magaling sa panggagamot. Aminado ako doon. Tiningnan ko yung ulo niya at may napapansin akong may maliit na butlig doon. May cream na po ito at halatang ginagamot na ng pamilya niya. Lumipas sa mga araw at lumala yung mga butlig sa ulo nito. Nagnanana na ito at may mga dugo-dugo sa una ni Ann. Umiyak siya sa amin at sinabihan daw siya ng tatay niya na ipaputol yung buhok niya. Kakalbuhin siya kumbaga. Ayaw na niyang umuwi kasi daw baka putulin ang buhok niya. Wala siyang sakit, Sir Seth. Talagang yung ulo lamang niya na yun ang may problema. Tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa akin o sa kakayahan ko. Humiling naman ito. Nagalit ako kasi bakit si Andres naniniwala siya at hindi sa akin. Alam ng mami niya na dito sa bahay ng mga dulce. Doon siya matutulog kasi nga nagtatago siya sa daddy niya. Binigay naman sa akin yung mga gamot at antibiotics na dapat inumin ni Ann. Nangako naman kami na ang mag-volunteer na alagaan muna si Ann kaysa naman siya lang mag-isa ang maiiwan sa bahay nila. Nangangamoy na yung ulo niya, Sir Seth, dahil sa nana nun. Kami yung nahihirapan sa kondisyon niya at dahan-dahan naming nililinis yung mga sugat niya sa ulo. Habang binubulungan ko siya ng mga dasal nun. Kailangan pa ni Fernan mag-init ng tubig para matanggal namin yung mga natuyong nana sa ulo nito. Umiyak na si Ann sa sakit doon. At sinabi ko sa kanya na kahit ngayon lang ay maniwala siya sa akin kasi hindi doktor ang kailangan niya. Dahil nga sa wala na siyang choice ay napilitan siyang tumango.
Pinakalma ko muna siya bago ko dinasalan ulit yung mga sugat niya. Wala na nagawa pa ni nanay yung ginamit kong ipahid sa mga sugat na ito. At pinainom ko din siya ng tubig na may papel na nakalutang. Kasama na dun yung mga dasal ko. Lagi ko yung ginagawa. Kakagising niya at bago siya matulog. Totoo ang sinabi ni tatay. Nalakas namin yung mas magagamit kesa dun sa mga bantay namin kung ibang tao ang gagamutin namin. Pero dahil kaibigan namin si Ann at hindi naman kami papayag na mapano siya, diba? Nagtungo ako sa bahay na pinagsisilbihan ni Nay Alice noon. Sinabihan ko na nabuyagan niya si Ann at bawiin niya yung sinabi niya. Nagulat naman ito at dali-dali siyang nagtungo sa bahay at binawi niya lahat ng sinabi niya noon. Hindi ko alam kung maniniwala ba yung iba ninyong listeners, Sir Seth, pero epektibo yung pagsusuot ng ginto sa katawan para hindi madaling mabuyagan, pati na yung pagsusuot ng pula. Gumaling naman si Ann at ang laki ng pasasalamat niya sa akin dahil hindi pinutol yung buhok niya at utang niya daw sa akin ang buhay niya. Di ba, Ann? Hilawan po, Sir Seth, at lagi po tayo mag-iingat sa mga papuri ng ibang tao. Hindi man nila sinasadya ay wala namang masama o mawawala kung magdodoble ingat tayo. Salamat po ulit. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So, ayun nga. Unahin natin yung mga hindi kasi ako nakapag-shoutout kahapon. Sa mga members natin, bukas ako magpapa-shoutout ulit. Monday, Wednesday, Friday ulit tayo. Pero ngayon unahin ko lang yung mga nag-message natin. Good evening, Sir Seth. Pa-shoutout naman po sa mga tita ko na Corazon and Rosana. Nakita ko lang sa GC namin na nakikinig pala sila sa'yo. From Juliet. Ay, grabe, Sir Seth, na addict na ata sila sa'yo. Sa halip na patakot, nakatulog daw sila. From Dimples Yume. Thank you po, ma'am. Sir Seth, pa-shoutout naman po from Davao, avid listener at isa akong fan sa channel nyo. Pakigreet nyo rin po ako ng happy birthday ngayong October 31, Halloween Day. Belated happy birthday. Sana more upload na mga kwento ng aswang. God bless you, sir, and thank you from Maria Cristina Sandoval. From Mary Grace Machate or Machate. Member na ako, Sir Seth. Paglit naman sa mga ka-work ko kahit ayaw nila makinig sa mga pinakikingin ko, wala silang choice. Takot sila. Si Maring Maricel Iso, Grace Magno, si Fornaliza Porn in short. Nga pala, ang ganda ng story ng bodyguard kong aswang. Thanks sa magandang story, Mary Grace Machate. Thank you. Good morning, sir. Have a blessed and good day po. Papa-shoutout ko lang po ang anak ko na si Mark Piolo Barreto dyan sa Quezon. Magbe-birthday po siya this 31st of October belated. 21st birthday po niya. Ganun din po sina Paula at Paulo. Ingat lagi mga anak, nakakaalis po talaga ng inip at pagod ang pakikinig sa inyong mga kwento. Bukod sa magandang boses, lalaking lalaki at wala akong pinalalagpas. Sana marami pang kwentong katulad ng bodyguard kong aswang na super kilig. Ingat po. God bless sa channel nyo. Marilyn Barreto po, OFW from Singapore. Maraming salamat. Maraming salamat din po. From Jenny Zaira Cabrera. Hello po, sir. If ever mo ma-shoutout sa next story po ninyo, kakatapos ko lang pong mapakinggan yung bodyguard kong aswang and imbis na matakot po ay kinilig at naiyak ako ng story. Especially po, ang ganda ng pagkakanarate nyo and focus po ang gwapo ng boses nyo. Ilan po, salamat. From Jenny Zaira Cabrera. From Rina Catalino. Good day, sir. Pwede po ba akong magpag-greet ng birthday ko? October 31. Ang dami may birthday ng October 31, no? Alam ko po late na magpag-greet pero hindi ako makatulog. Maraming salamat. Ang dami may birthday. Belated happy birthday, ma'am. Pasensya na, hindi ko nabasa kaagad. Sir, magandang araw po. Panalo po yung story ng gabi ng panganganak. Ayos na ayos yung story at hindi kompleto ang umaga kapag hindi kami nakakapakinig ng kwento mo. Pa-shoutout naman po from sa asawa ko, si Cynthia Baro at aming anak na si Wyatt at Jafia from UAE at kay Baboy Boy na din. More power po, sir, at more ghost at aswang story. Keep safe po parati from Benigno Carpio. Thank you
Hello, magandang umaga po Sir Seth. Kaso maulan pala, naghihintay po ako ng mga bago niyong upload. Halos napakinggan ko na lahat, pati sa ibang channel mo. Pa-shoutout naman po si Kian Clark Digia, anak ko po yan na mahilig din makinig sa inyo. From FVR North Sagaray, Bulacan. Salamat. From Lee Ken. Thank you. From Karen Lorania Balbagyo. Sir, matagal na po ako nakikinig sa mga story niyo. Galing niyo pong mag-narrate ng kwento, sana ay mabasa, ma-shoutout niyo rin po ako. Paki-shoutout na rin po yung asawa kong si Razel po na ginagawang pampatulog yung story niyo. God bless po at more power. Thank you. From Eileen de los Reyes. Sir, ako po si Eileen from Japan. Palagi po ako nakikinig ng mga kwento niyo bago matulog. Halos lahat na pakinggan ko na. Pa-shoutout naman po sa mga anak kong sila Luis Iñaki at Jana Crizia. From Harry Webster Gico. Pa-shoutout naman Kuya Seth na mga suhot troops dyan. Hello sa inyo. Next from Happy Halloween Silent Teaser. Pa-shoutout sa next kwento nyo, Cloudy and Sheen. Hello sa inyo. From Louis Jean Yuzon Santiago naman. Wow, may FB page ka na sir. Lagi kami nakikinig sa YouTube. Nakasave na yung mga stories mo para hindi na i-interrupt ng ads. Na-shoutout mo na kami pero sana ma-shoutout mo po kami ulit. Pa-shoutout po mula sa Gapanueva, Ecija. Kami na mga kapatid ko, si Ate Jel Lizarondo at Kuya Mark Rofel Lizarondo at yung isa naming kapatid na mukhang Yanggaw, si Jezely Yuzon, pati mga ka-work niya sa Carovet na nakikinig din sa inyo. From Louis Jean Yuzon, Santiago. Thank you po. From Rona Alvarado. Hi sir, pabati naman po ako. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento mo. Marathon ko to gabi-gabi. Shoutout, marathon ko to gabi-gabi. Yun. Shoutout Sir Seth. Ako po pala si Rona Alvarado, kasalukuyang nagtatrabaho sa UAE. From John A. C. Marzan, pa-shoutout Sir Seth, silent listener po ako sa channel nyo at hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang mga kwento mo dahil nakaka-relax at swabe ng boses mo. Pa-shoutout sa aking girlfriend na si Archie at sa Kutig family from Baguio sir. More aswang stories po and God bless. Good eve, pa-shoutout po about sa bodyguard kong aswang stories. Sana sender update po pag kayo na kilig. Listening from Eastern Samar, Jeffrey Kaalim. From Cristina Belen Rafael Salvador. Sir, habang nakikinig ako ng aswang ng bodyguard, parang nagbabasa lamang ako ng romantic pocketbook noong kabataan ko. Salamat, sana umuwi na si Angela para magkatuluyan na sila. Pabati po ako sa susunod mong story. Thank you. Thank you po. Sir, maulan at mabagyong umaga sa iyo. Ganda ng bodyguard kong aswang. Nakakakilig at nakakaiyak yung part 2. Kakatapos ko lang ng finale. Nga po ipapa-shoutout ko si Mama Judy de la Cruz ng San Roque, Cardona, Rizal. Birthday niya po bukas, October 30. Happy birthday, Mama Jude. Sana ay mahabang buhay pa ang ipinagkaloob sa'yo ng ating Panginoon. Shoutout din po sa anak kong si Pipay, November 6 naman po ang 7th birthday niya. Wow, love na love ka naming anak. Shoutout din po sa mga brainstorming parents ko at Sunrise Taytay Rizal, namely Jen Afante, Nicole Erso, Madam Emmy Bonilla, Ate Virgie Sumera, Sexy Jovelyn Valera at buong One Sunflower pupils and parents. Lagi ko silang sinisenda ng mga kwento mo. Yun, thank you. More powers to you. Love ko ng pamilya, masarap. Nax, Julie, Pepay, and Mac na always pampatulog at pampagising mga kwento mo sa amin. Salamat po from Julie and Masarap. Pa-shoutout po Sir Seth. Kakatapos lang pakinggan ang bodyguard kong aswang. Nakakakilig at nakakaiyak. Pero hindi naman ganun ka nakakatakot from Jude Caras. Thank you sir. Good evening po. Ang ganda ng kwentong bodyguard kong aswang. Request po, pag nagpadala ulit ng kwento si Andres, kantahan niyo po siya ng Dying Inside. Parehas kami ni Ella. Pag ayaw kang ligawan, ikaw na ang manligaw. Pa-shoutout po pala sa husband kong si Raymond. Takot din mag-first move yun. Nanay for real. Don't mention my name po sir. Nabisaya na naman tuloy ako. Also, pa-shoutout din po pala sir sa pati na sa mga kaibigan ko. Ako po yung silent listener ninyo at tumulong na mapadala yung kwento ng kaibigan namin. Yun, hanggang sa ngayon po ay stranded kami dito sa asyenda nila. Talagang nakarma kami dahil sa panunukso namin kay Andres. God bless and more power. Thank you po sa pagpapadala. Hello sir, pa-shoutout po kay Mami Arlene Kalantog. Thank you from BL Kalantog. Hello sir, pa-shoutout nga po ako, taga-pakinig mo ako at follower sa 3 channel mo. Listener from Saudi po ako, working dito kapag rest day at kung maaga akong nakakauwi ng bahay, dito ikaw lagi yung pinapakinggan kasama ng mga kaibigan kong Pinoy. Pabati na rin lahat ng Kabang and De Leon family sa Isabela. From Reden De Leon. Hello mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.